Sabihin mo na. Hindi ko alam. Paano at bakit dinanas ng isang simple at ordinaryong babae ang ganitong sitwasyon sa kanyang buhay? Nang dahil lamang sa isang bag na ito na naglalaman ng napakahalagang bagay ang maglalagay sa kanya sa isang pangyayaring maaaring ikapahamak ng kanyang buhay. Nasaan ba siya? Maaari kayang nang dahil sa labis na pagtitiwala o baka naman nang dahil sa labis na pagmamahal. Yan ang dapat natin alamin mga kaibigan, kaya simulan na natin ang pagbubuod sa pelikulang ito na may pamagat na Banatan. Good morning. Si Patricia ho ito. Kung mapapansin nyo ay parang ordinaryo at simple lang si Patricia, pero wag kayo dahil bukod sa trabaho niya bilang isang teller sa bangko ay may isang klase pa itong tinatrabaho. Ang hilig kasi niya sa mga material na alam niyang magpapaganda sa kanya, mga alahas tapos mga mamahaling damit pa. Batid na niyang hindi sapat ang kanyang kinikita bilang isang bank teller upang mabili ang mga ito, kaya siguro naisip niyang pasukin ang ganoong klaseng trabaho. Sigurado ka ayaw mo na? At siguradong tukoy nyo na din kung ano ito, iyamin nun. Sa isang lumang tenement nanunuluyan si Patricia at sa nasabing lugar ay dito unang magtatagpo ang landas nila ng binatang ito na si Jake na isang pulis. Bagong dating lang kasi itong si Jake para magtago, miyembro kasi ito ng Special Action Force Team at naset up ang grupo nila na kagagawan mismo ng mga baluktot na veteranong mga pulis. Sa nangyari kasing operasyon, batid na ng kanilang grupo na silang dinidiin ng mga tiwali nilang mga opisyal. Kaya sila naghiwa-hiwalay upang magtago at ingatan ang laman ng isang bag na siyang gustong angkinin ng kanilang mga opisyal. Hi! Dahil sa problemang kinakaharap ngayon ni Jake ay binabalewala na lang nito ang ginagawang pagpapapansin sa kanya ni Patricia. Kahit pa man ganito ang nangyari sa unang araw niya sa bago niyang tinutuluyan, iyamin nun. Palala ng palala ang kinakaharap ngayon ng grupo nila Jake. Ang isa sa mga kasamahan nila ay nadakip at ngayon ay pinapahirapan na. Aminin lamang nito na sila nila Jake at ang grupo ang kumuha sa pera. At nang hindi mapaamin kahit anong gawin ay tinapos lang din. Pati nga mga mahal nila sa buhay ay nadadamay na rin kung kaya't natatakot na sila at hindi na alam kung anong nararapat na nilang gawin. Hanggang sa dumating na sa pangyayaring unti-unti na silang nababawasan at dito ay gusto nang isuko ni Jake ang pera ngunit mariin naman siyang tinutulan. Marami na raw sa kanila ang nagbuwis ng buhay dahil sa malinis nilang hangarin, tapos isusuko lang daw nilang pera para ano? Para angkinin at paghati-hatian daw lang ito ng mga tiwali at baluktot nilang mga opisyal. Walang nagbago, deadma pa rin kay Jake ang beauty ni Patricia sa pangalawang beses nilang pagkikita. Kaya pagbalik ng dalaga sa kanyang kwarto, nag-aabang na sa kanyang lalaking ito na siyang palagi niyang parokyano. Masama naman ang pakiramdam niya kaya ayaw daw muna niyang ipakaskas sa lalaki ang nanlalamig na niyang yelo. Nagalit naman ang tukmol at nag-astang parang asawa niya si Patricia at dito ay rinig na rinig at kitang-kita naman ni Jake ang pag-aaway ng dalawa. Dahil may pananakit nang nangyayari, hindi na nagdalawang isip pa si Jake at agad na niyang tinulungan si Patricia. Pinasalamatan ni Patricia ang ginawang pagtulong sa kanya ni Jake. Kung wala naman lang daw itong mahalagang gagawin ay pwede raw siya nitong dalawin sa kanyang kwarto. Makabawi man lang daw at sila'y makapagkwentuhan ng todo. Iinom ng milk tea ganon tapos kay Patricia na raw ang yelo. Sus Ginoo. Ilang oras lang ang lumipas, pinuntahan na ni Jake si Patricia. Wala nang naging paligoy-ligoy pa para sa dalawa at gusto nang kaskasin ni Jake ang yelong ambag ni Patricia na imbes na malamig ay nag-iinit na. Ganon sana kaso biglang naalala ni Patricia na pinapabayaran pala niya ang kanyang serbisyo. Hindi naman agad na unawaan ni Jake ang ibig sabihin ni Patricia kaya ipinaliwanag ito ng gusto ng dalaga at inamin ang ibang klase pa niyang pagkatao maliban sa bilang isang teller sa bangko. Pati nga rin dahilan niya kung bakit niya ito ginagawa ay sinabi rin niya.
Pati presyo ng damit na gusto niyang bilhin sana ay sinabi pa at dito ay naglabas na nga ng pera si Jake upang mabili na raw ito ni Patricia. Ngunit ang nakapagtataka na naman ay hindi na itinuloy pa ni Jake ang nagbabagang mangyayari na sana kanina sa kadahilan ng ni minsan ay hindi pa raw ginagawa ni Jake ang ganoon sa isang babae. Malay mo, mating yung araw, singilid na kita. Hanggang sa makikita na nga natin ang pakikisuyo ni Jake kay Patricia na mananatili raw muna ang bag sa bahay ng dalaga. Hindi inamin ang totoong laman ng bag bagkus ay nagsinungaling na ito yung mga damit raw ng binata. Teka, huwag ka munang umalis. Magkwentuhan muna tayo. Naku po, yari na. May masamasahe pang nalalaman itong si Patricia at kapag ganito na nga, alam nyo na ang susunod na eksena at dito ay hindi na nakapagpigil pa ang binata. Yummy. Nagtipon-tipon ng grupo dahil sa palalang-palala nilang sitwasyon. Dito ay may makakakita naman sa kanila at di nagtagal ay dumating ang kanilang mga kalaban. Wala na tuloy silang nagawa kundi ang makipaglaban at sinabihan si Jake na tumakas na raw ito upang itago sa mas ligtas na lugar ang bag na nasa kanya. Ganon na nga ang ginawa ni Jake ngunit may nakakita naman sa kanya at mabilis siya nitong sinundan. Habang nalaman na rin ni Patricia ang totoong laman ng bag nang ito'y kanyang pakialaman. Halos malula siya nang makita ang napakadaming pera at naglaro tuloy sa kanyang imahinasyon ng tuwa kung sakaling mapupunta sa kanya ang mga pera. Mga katok ni Jake ang saglit na nagpatahimik kay Patricia at dahil natagalan siyang pagbuksan nito ay mabilis ding umalis ang binata. Habang sa nagaganap namang bakbakan, nakakalungkot dahil wala nang nakaligtas pa sa mga kasamahan ni Jake. Lumipas ang 2 araw ay plano na yatang itakas ni Patricia ang mga pera. Pero makikitang pupunta ito sa bahay ni Jake subalit ibang tao naman ang nagbukas sa kanya ng pinto. Kinukutuban na ng mga oras na ito si Patricia kaya mabilis na itong bumalik sa kanyang kwarto at napansin naman niya ang tila pagsunod sa kanya ng lalaki. Kaya ang sumunod ng ginawa ni Patricia ay nihulog niya ang bag papunta sa mga nakatambak na basura. Di nagtagal ay pinuntahan siya ng lalaki at inalok ang sarili na gusto daw nitong makipagkwentuhan. Napilitan na lamang tuloy itong si Patricia at dito ay mangyayari na nga ang kanina'y kinakatakutan niya. Pinapaamin na magkasabwat raw sila ni Jake at pinipilit na ilabas daw nito ang mga pera. Dahil walang makuwang lalaki ay magaganap na nga ang alam nyo nang mangyayari sa mga ganitong klaseng pelikula. Yummy nun. Mabilis na kinalagan ni Jake si Patricia nang madatnan niya itong nakagapos. Sinabihan naman siya ni Patricia na naroroon pa raw ang lalaki kaya mabilis nang kumilos si Jake. Nagtagpo naman ang kanilang mga landas hanggang sa magpambuno na ngang dalawa. Ngunit nadedehado na itong si Jake hanggang sa isang putok ang maririnig. Gawa pala ito ni Patricia. Napatunayan at dinakip ang mga tunay na may sala. Kailanman na hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Kabutihan pa rin ang magwawagi lalo na kung ito'y ipaglalaban. Matagumpay naman ang ginawang paraan ni Patricia upang hindi makuha ng iba ang pera. Napahanga naman ng gusto doon si Jake at mayabang namang ipinaalala ni Patricia ang sinabi niya noon na hindi mawawala ang nasabing bag. Kaya sa pagtatapos ng pelikula, makikitang binabahagian ni na Jake ang mga naulilang pamilya ng kanyang mga kasamahan. Simplehang pagbibigay lang na hindi na sila nagpakita pa o nagsabi kung saan ito nagmula. Maraming salamat sa panonood mo, kaibigan. God bless sa'yo at sana'y humaba pa ang iyong buhay upang sa ganon ay tuloy-tuloy pa ang panonood mo sa mga movie recap ko. Kaya kung ito yung nagustuhan, kaibigan, ay simple lang, mag-like, comment, and subscribe ka lamang. Yummy nun.